Ang title po ng ating aralin, Panunukso ng Diablo. Sa mga pag-aaralan nating talata sa Bible, ng version po na ating gagamitin sa Tagalog, ang bagong ang Biblia at yung English po ay New American Standard Bible. Meron tayong dalawang pangunahing punto na tatalakayin ngayon. Ito po, paano umaatake ang kalaban? At yung ikalawa, paano lalabanan ang pag-atake ng kaaway? Sa tulong po ng mga piling talata ng Biblia, sa tulong ng kwento at pangyayari na mababasa natin sa Biblia, ay makita natin kung paano ba yung estratehiya ng pag-atake ng Diablo at makita din natin kung paano ito dapat nilalabanan. Sa unang punto po, titingnan natin mabuti yung pag-aaralan natin yung mga detalye tungkol sa kasalanan at panunukso ng Diablo. Para masagot po yung tanong na ito na paano umaatake ang kalaban, pag-aralan natin ang isang talata sa aklat ng Genesis sa chapter 3. Dito po sa verse 6, basahin po natin. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, at siya'y kumain. Sa talatang ito, merong tayo makikitang tatlong strategy yung Diablo kung paano niya tinukso dito si Eva. At yung estratehiya na yan, na ginamit noon ni Satanas, siya rin pong ginamit na paraan ng panunukso kay Jesus. Mababasa natin yan mamaya sa second part ng lesson na ito. At yung strategy na yan, hanggang ngayon po, yung kaparaanan ng panunukso ng Diablo ay kaparaanan niya hanggang sa kasalukuyan kung paano niya tuksohin ang mga tao. So mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, hanggang sa kasalukuyang panahon, itong strategy na ito yung ginagamit ng Diablo kung paano niya tuksohin ang mga tao. Ito po yun, ayon sa talatang ito, tatlong kaparaanan ng panunukso ng Diablo. Una, paano umaatake ang kalaban? Inaatake ni Satanas yung pagnanasa ng laman. Ito yung paraan ng Diablo para pabagsakin niya. Ito yung paraan para magkasala ang mga tao at sumuway ang mga tao sa Diyos. So isa-isahin po natin ito. Ito muna yung una, yung pagnanasa ng laman, yung desires of the flesh. Nakita ng babae yung bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Yung tingin niya, mabuting kainin yung bunga na yun. Remember po, bago yung tagpong ito, bago tuksuhin ni Satanas si Eva, meron na sa kanilang instruction ang Diyos. Kumbaga, meron ng salita kina Eva at Adan ang Diyos. Meron ng utos sa kanila ang Diyos. Ano po yung utos? Basahin natin yung verse 3 sa Genesis chapter 3. Subalit sinabi ng Diyos, nagsalita dito sa kanila ang Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. So ito yung utos, no? Ito yung salita ng Diyos. Ito yung instruction sa kanila ng Diyos. Huwag kakainin, huwag hihipuin, dahil sila ay mamamatay. Clear yung utos, malinaw yung instruction, and clear din yung warning. Narinig yan, naunawaan niya ni Eva. Itong utos dito. So, ganyan yung sitwasyon, ganyan yung pasimula, maayos. May guidelines, merong utos, merong instruction ang Diyos. Kumilos ngayon yung Diablo. Inatake ni Satanas yung pagnanasa ng laman ng babae. Sa kabila ng pagkakaroon ng malinaw na utos, sabi ni Satanas, totoo ba na sinabi o ipinag-utos ng Diyos na huwag ninyong kainin yung bunga na yon? Iniutos at narinig mismo ni Eva ang Diyos Pero nung kinausap siya ni Satanas, nakinig siya kay Satanas. Sabi ni Satanas, hindi totoo yun.
Kapag kinain nyo yung bunga na yan, hindi kayo mamamatay. Kinontra ni Satanas, pinabubulaanan ni Satanas yung sinasabi dito ng Diyos na huwag dapat nilang kainin yung bunga. Malinaw ang sinabi ng Diyos, you shall not eat from it or touch it. Tuso si Satanas. Tinutokso niya si Eva. Sinasabihan na, hindi, pwede niyong kainin. Hindi kayo mapapahamak. Ang inaatake ni Satanas, yung desire ni Eva, sa kabila po ng merong malinaw na utos sa kanila ang Diyos. Nung makita ni Eva yung bunga, ang tingin niya, so ito clear yung utos ng Diyos, clear yung sinabi sa kanila ng Diyos, huwag niyong kakainin yan. Huwag niyong hihipuin yan. Nung makita ni Eva yung bunga, ang tingin niya, good for food. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin. Sinabi ng bawal Pero ang tingin pa din niya, good for food. Parang ang sarap namang kainin ng bunga na yan. Parang masasatisfy ng bunga na yan yung laman ko, yung masasatisfy niya yung tiyan ko. Nagkaroon ng pita ng laman. Nagkaroon ng nasa ng laman. At itong nasa ng laman, hindi lang po ito sa pagkain lamang. May uugnay din natin yan maging sa sexual immorality, yung desire of the flesh. 'Di ba sa ibang pagtuturo ng Biblia, sinabi ng Diyos, huwag mangalunya. Huwag mag-iimbot ng hindi pag-aari. Kaya lang nananaig sa tao yung nasa ng laman. Dito bumagsak sina Eva at Adan. At nakitaan din ng pagbagsak sa tuksong ito, yung desire of the flesh, sina Abraham, sila David, at marami pang tao hanggang sa panahon natin ngayon. Nahuhulog, natatalo, bumabagsak sa pita ng laman. Nakakita ng maganda, nakakita ng pogi, mabuting makasama yan privately. Pero bawal Pero ang tingin, mabuti. So, bantayan po natin yung desires of the flesh natin. Inaatake yan ng dyablo para magkasala ang tao. And hindi lang din ito sa sa maling sexual desire. Hindi lang sa maling sexual desire yung desires of the flesh, kundi maaaring kasama na din diyan yung mga addictions ng mga tao. Addict sa bisyo, addict sa droga, lulong sa sugal, lulong sa alak, at marami pang mga addictions. Feeling nila mabuting bagay yun. Pakiramdam nila, nagbibigay satisfaction yun sa tiyan nila or nasasatisfy yung kanilang laman. Kaya pagka minsan po sa mga pagtitipo natin, pabiro nating binabanggit yung sobrang pagkahilig sa shopping. Lalo na ngayon, uso na yung online shopping. Baka pakiramdam natin satisfying, mabuting bagay. Pero hindi naman pala natin kailangan. Ginigising lamang po natin yung ating kamalayan na baka inaatake tayo ng kaaway ng Diyos gamit yung desires of the flesh natin. Hindi po natin sinasabing masama yung pagsha-shopping o kaya pamimili online. Hindi po natin sinasabing masama yan. Bantayan lamang po natin yung ating puso. Baka maluwag tayo sa mga ganong bagay. Pero napakabigat naman natin pagdating sa mga suporta sa gawaing pag-aaral at gawaing pangangaral ng salita ng Diyos. Baka maluwag tayo sa mga ganong bagay sa paggastos, pero sa mga responsibility natin sa loob ng pamilya natin, ang bigat-bigat natin kumilos. So, bantayan po natin ang ating mga puso. Maging maingat tayo. Yung desires of the flesh, inaatake ng dyablo yan para magkasala ang tao sa Diyos. And yung kasunod na inaatake ni Satanas, number 2, pagnanasa ng paningin. Ito naman yung mga masarap sa paningin, desirable sa paningin ng mga mata. Inaatake ni Satanas yung paningin. Sabi po sa verse 6, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay nakakalugod sa paningin. Nakita ni Eva yung bunga, na delight yung mga mata niya.
ang tingin niya nakakalugod sa paningin. Gusto niyang maging kanya. Gusto niyang matikman. Gusto niyang magkaroon. Kahit alam niya at malinaw yung utos sa kanya na bawal para sa kanya. Hindi ipinapahintulot sa kanya. So, bantayan din po natin yung lust of the eyes natin. Sa atin ba ngayon, ano po ba yung desirable? Ano po ba yung delighted yung mga mata natin? Baka ganito, no? Example lang naman ito. Nakita natin yung kapitbahay natin, may biniling gamit. Tapos tayo, kahit hindi natin kailangan, nanaisin din nating makabili. Tatapatan o kaya hihigitan din natin. Kasi nakakalugod sa paningin. Hindi natin kailangan yun. Or kaya, nakita natin, may napuntahang lugar yung kakilala natin. Kahit hindi naman natin kailangan, nanaisin din nating makapunta. Kasi it was a delight to the eyes. O kaya nakita natin nagkaroon ng malaking handaan sa kapitbahay natin. So dapat tayo din. Nakita natin meron silang magarang kotse, magarang bahay, magarang mga gadgets, pero hindi naman natin kailangan. Kaya lang nakakalugod sa paningin natin. Nagkakaroon tayo ng sobra-sobrang paghahangad. Kapag po inatake ni Satanas yung pagnanasa ng paningin ng tao, marami sa atin bumabagsak. Sa pagnanais natin sa mga bagay na nakakalugod sa ating paningin, napapahiwalay at sumusuway tayo sa Diyos. Hindi natin sinasabi na masama agad yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Muli po, ginigising lamang natin yung ating kamalayan na baka sa mga bagay-bagay sa mundo, mabilis tayong gumawa ng paraan para makuha yung bagay na yon at mabilis tayong maglaan ng oras, ng lakas. Pero sa misyon at gawaing paglilingkod ng isang Kristiyano, baka naman limitado yung oras na binibigay natin. Baka limitado yung talento, yung lakas na inilalaan natin para sa Diyos at para sa pagsulong ng salita ng Diyos. Kung ihahambing sa paglalaan natin ng lakas at panahon sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Kapag inaatake tayo ni Satanas, yung intention po ni Satanas, mapalayo talaga tayo sa Diyos at mapalapit tayo sa mga bagay dito sa mundo. So, bantayan po natin yung pagnanasa ng ating paningin. And number 3, pagmamalaki. Paano umaatake ang kalaban? Pride. Nakita ni Eva yung bunga. Alam niya, bawal kainin pero ang tingin niya, basahin ulit natin yung verse 6, dapat nasain upang maging matalino. Nakita niya yung bunga and that the tree was desirable to make one wise. Nung makita ng babae yung bunga, nagnasa siya na maging matalino, na maging katulad siya sa Diyos. Yun yung tukso dito Maging katapat sa kataasan ng Diyos. Ang maging tingin sa sarili natin, kasing taas ng Diyos sa kaalaman at sa katalinuhan, sa kakayahan. Ito yung kapag tinukso tayo ni Satanas, ang gusto ni Satanas, yung maging tingin natin sa ating sarili, tayo yung mataas. Tingin natin sa ating sarili, tayo yung maalam, na nagiging arugante na tayo at nagiging mapagmalaki na tayo. Gusto natin tayo yung lamang sa iba, sa lahat ng bagay. Gusto natin tayo yung sikat, tayo yung nakakataas, tayo yung pinakamagaling. O kaya tayo yung pinakamaraming alam. At kasama na din po dito yung desires na tayo yung pinaka-pogi, tayo yung pinaka-macho, pinaka-sexy, pinaka-maganda. Muli po, hindi natin sinasabi na masama o mali yung maging pinaka-maganda, pinaka-macho, pinaka-sexy, pinaka-pogi. Ginigising lamang natin yung ating kamalayan para mabantayan natin yung ating puso sa pagiging mapagmalaki. Baka nagiging prideful na tayo. At kasama na din po yung desire na gusto natin tayo merong pinakamagandang gamit. Tayo merong pinakamagandang damit, tayo may pinakamalayong napuntahan, pinakamalayong narating sa buhay. Gusto natin tayo yung pinaka-successful, na ang tingin natin sa ating sarili, tayo yung maraming nabili, maraming na-achieve. Sa ilan po, kapag ang pakiramdam nila, maalam na sila sa buhay, kapag pakiramdam nila, matagumpay na sila sa buhay,
Sa ilan po, ang Biblia, hindi na nila kinikilalang may otoridad, merong kapangyarihan sa kanilang buhay ang Bible. Hindi na nila binibigyan halaga yung nakasaad sa Biblia. Feeling nila hindi na nila kailangan dahil maalam na sila. Feeling nila matalino na sila. Sa atin po, magsuri tayo mga kapatid. Yung pride of life, isang panunokso yan ng dyablo. Dapat po yung karunungan, sa pagkatamo natin ng katalinuhan at karunungan, dapat po inilalapit tayo niyan sa Diyos. Hindi tayo dapat nilalayo niyan sa Diyos. So, yung pride of life, ginagamit yan ng dyablo na pang-atake sa pagtukso. So, ito po yung tatlong strategy ni Satanas kung paano matutukso ang tao. Pagnanasa ng laman, pagnanasa ng paningin, at pagmamalaki o pride. At yung tatlong ito, pwedeng gamitin niya ng dyablo ng sabay-sabay. Pwede kang atakihin niya sa lahat ng paraan na yan. O kaya, pwede ka ring atakihin, pwede tayong atakihin na isa lang. Pwedeng inaatake ka sa pagnanasa ng laman lang. Yung iba sa pride, o kaya yung iba sa lust of the eyes. Ang punto ng lahat ng panunukso na yan, ng estratehiya na yan, ng kaaway, ay katulad sa nangyari kina Eva at Adan, nais ng dyablo na sumuway tayo, nais ng dyablo na mag-rebel tayo sa Diyos hanggang mapahiwalay tayo sa ating Diyos. Yun yung goal ni Satanas. Mapalayo tayo sa Diyos at mapalapit tayo sa mga makamundong bagay. Ito pong pag-atake ni Satanas sa nasa ng laman, sa nasa ng paningin, at sa pagmamalaki, ginagamit din niya itong pantukso. Yan din yung ginamit na pantukso. Yan din yung ginamit na strategy para tuksohin yung ating Panginoong Hesus. So, hindi nagbago yung estratehiya ni Satanas, no? Pero kung nanalo siya kay Eva at Adan, hindi po siya umubra sa ating Panginoong Hesus. Tingnan naman po natin yung panunukso ni Satanas kay Hesus. Mababasa natin yan sa sulat ni Lucas sa chapter 4, sa verse 1 hanggang verse 13. And ito na rin po yung ikalawang punto sa ating aralin ngayon. Habang binabasa natin yung panunukso ng dyablo gamit yung mga estratehiya niyang ito, gamit yung mga atake niyang ito, ipapakita naman sa atin kung paano ito mapagtatagumpayan. So, ikalawang punto po, paano lalabanan ang pag-atake ng kaaway? Para masagot natin yung tanong na ito, magbabasa tayo ng ilang talata sa aklat or sa sulat ni Lucas. Nakita natin yung strategy ni Satanas, no? Ipapakita naman sa atin ni Jesus kung paano ito matagumpay na malalabanan. Sa verse 1 ng sulat ni Lucas, sa chapter 4, ito muna yung battlefield. Kung kina Eva at Adan, nasa halamanan sila, dito po si Jesus at yung dyablo nasa ilang o wilderness. Sa verse 1, si Jesus na puno ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at dinala ng Espiritu sa ilang. Yung tagpong ito, after na mabautismohan si Jesus, dinala siya ng Espiritu sa ilang o sa disyerto. Ano yung nangyari sa ilang? Verse 2, na doon ay tinuksyo siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain ng anuman sa mga araw na yon, at nang makalipas ang mga araw na yon ay nagutom siya. Bago natin ituloy yung basa sa sulat na ito ni Lucas sa chapter 4, linawin muna natin. Bakit nga ba dinala ng Espiritu si Jesus sa wilderness? Or ano yung ipinapakita sa atin ng pangyayaring ito? Ipapakita sa atin ng tagpong ito na kung paanong bumagsak sina Eva at Adan sa panunukso ng dyablo, na dahil sa pagkahulog ni Adan, yung buong sangkatauhan nahulog din sa kasalanan. Ngayon naman po, sa tagpong ito, ipapakita ng huling Adan, ang ating Panginoong Hesus, kung paano tatalunin ang tukso at kung paano mapagtatagumpayan si Satanas. Yung huling Adan po, tawag ng Bible yan kay Hesus. Mababasa natin yan sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Dito sa 1 Corinthians chapter 15, sa verse 45. Kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay.
Yung unang Adan, nahulog sa pagkakasala. Kaalinsabay noon, sa pagkahulog sa pagkakasala ng unang Adan, nahulog din sa pagkakasala ang sangkatauhan. Ngayon, kinailangan po ang isa pang Adan, ang huling Adan, ang ating Panginoong Hesus, para ang sasampalataya at susunod kay Kristo, magiging bahagi na ng bagong sangkatauhan. Mariredeem na, matutubos, magkakaroon ng bagong pagkatao, yung lahat ng nakay Kristo. Sa halamanan po, nire-represent ni Adan yung sangkatauhan. Nahulog si Adan sa tukso, nahulog din yung sangkatauhan. Sa ilang o sa wilderness, yung binabasa natin sa sulat ni Lucas, nire-represent ni Jesus yung sangkatauhan. Nagtagumpay si Jesus, kaya lahat ng sasampalataya kay Jesus, nagtagumpay na sa kasalanan at sa parusa ng kasalanan. Di ba sumuway sina Adan sa sinabi sa kanila ng Diyos? Sa pagsuway na yon ni Eva at Adan sa Diyos, nagkaroon sila ng kamatayan. Sa pagtatagumpay naman ni Jesus, ang lahat ng nasa Panginoon magkakaroon ng buhay. So, ganun yung representasyon ng pangyayaring ito sa ilang, no? Yung tagpong ito sa wilderness. Ituloy na po natin yung basa sa Lucas chapter 4. Ang sitwasyon, 40 days na tinukso si Jesus, hindi kumain ng anuman, kaya nakaramdam ng gutom si Jesus. Sa ganong kalagayan, anong sinabi ng dyablo kay Jesus? Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. Ang Panginoong Hesus nung panahong ito nagkatawang tao tulad natin. So, bilang tao tulad natin, nararamdaman ng Panginoon kung ano yung nararamdaman natin. Kapag po isang buong araw tayong hindi kumain, o kaya 2 araw na walang kain, makakaramdam tayo ng matinding gutom. At sa gutom na nararamdaman natin, pakiramdam natin, ano mang pwedeng kainin, kakainin natin. Ano mang pwedeng gawin para magkaroon ng pagkain, gagawin natin. Maibsan lang yung gutom. Wala lang yung gutom na nararamdaman natin. Ang Panginoong Hesus po, 40 days na walang kain. Kaya gutom na nga siya. 40 days siyang walang kain, nakakaramdam na siya ng gutom, meron pang dyablo na tumutokso sa kanya. Sabi ng dyablo, yung bato na yan, gawin mong tinapay. Gawin mong masarap na tinapay na magsasatisfy sa laman mo or sa tiyan mo. Remember po yung strategy ni Satanas, yung unang atake niya, pagnanasa ng laman. Sinasabi niya dito kay Jesus, mabuting kainin ang tinapay para mawala yung gutom. Gawin mong tinapay yung mga bato na yan para mawala yung hirap mo, para mabuhay ka. Ano po yung sagot ni Jesus sa panunokso na ito ni Satanas? At sumagot sa kanya si Jesus, nasusulat, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Ang tugon ni Jesus sa panunokso ng dyablo, walang iba po kundi salita ng Diyos. Sabi niya, it is written, nasusulat. Si Eva at Adan hindi nagbase kasi sa salita ng Diyos. Hindi nila pinanghawakan yung salita ng Diyos, kaya nahulog sila sa pagkakasala. Pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at napahamak yung sangkatauhan. Kinalimutan kasi nila o kaya binaliwala nila yung salita ng Diyos, yung utos sa kanila ng Diyos. Meron sa kanilang salita ang Diyos Meron na sa kanilang instruction. Merong utos na huwag kainin yung bunga. Kaso, ang sinunod nila, yung mas nanaig sa kanila, salita ng dyablo at nasa ng laman nila. Yun yung nanaig sa kanila, kaya sinunod din ni Eva at Adan yung dyablo, hindi na yung Diyos So, natalo si Eva at Adan. Dito po, ang Panginoong Hesus, ang pinanghawakan ni Hesus, salita ng Diyos. Kaya napagtagumpayan niya yung panunukso na ito. Sabi ng Panginoon, nasusulat, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Saan po ba nabasa ito ni Jesus? Nabasa ito ng Panginoon sa tinatawag natin ngayong Biblia. Dito po galing ang sinabi ni Jesus na nasusulat. Deuteronomy chapter 8, verse 3. Ikaw ay pinagpakumbaba niya nang ginutom ka niya at pinakain ka niya ng mana
na hindi mo nakilala ni hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Pinapakita sa atin ni Jesus, mabisang panlaban sa tukso ng dyablo ang kasulatan o ang salita ng Diyos. So, sa sagot na ito na man does not live by bread alone, talo po yung dyablo. Hindi sinunod ni Jesus ang dyablo, kundi ang amang Diyos ang sinunod ni Jesus. Nakita po ninyo yung advantage kapag meron tayong pinanghahawakang salita ng Diyos. Ang nangyayari, natatalo ang dyablo. Sa kasunod, ginamit na ni Satanas yung isa pa niyang strategy ng panunukso. Sa verse 5, ganito yung nakasulat. Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar at ipinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. Hindi umubra yung lust of the flesh, yung nasa ng laman. Ito yung next na strategy, round 2 kumbaga. At ang paraan ng dyablo, atakihin naman yung lust of the eyes. Dinala si Jesus sa mataas na lugar. Kumbaga, ipinakita sa kanya lahat ng mga bagay sa mundo. Ipinakita ni Satanas yung karangyaan ng sanlibutan. Ipinakita yung lahat ng nakakalugod sa paningin. At ang sabi ng dyablo, at sinabi sa kanya ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang ito at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibinibigay ko kung kanino ko ibig. Ang yabang, no? At matindi din talaga mandaya. Matindi man linlang itong dyablo. Ibinigay na daw sa kanya yung lahat ng nakikita nila, yung kaharian, yung kapangyarihan, yung kaluwalhatian ng lahat. Tapos, dahil binigay na daw sa kanya, kung kanino niya gustong ibigay, ibibigay niya. Kaya tayo, wag tayong papadaya sa dyablo. Ang lahat ng nakakalugod sa paningin mo, sabi ni Satanas kay Jesus, ibibigay ko sa iyo lahat. Nakakalugod sa paningin mo yan, mapapasayo yan. Ang tindi mandaya, as if talagang kung papakinggan, meron talaga ba siyang kakayahang magbigay kung umasta, no? Akala mo talaga may kakayahan. Nanlilin lang, nandadaya, dahil may gusto siyang gawin para sa kanya si Jesus. Ito yung kondisyon ni Satanas sa kasunod na talata. Kaya't kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo. No, if you worship before me, sabi ng dyablo kay Jesus, lahat ng yan, lahat ng na nakikita mo, magiging sayo. Ang tindi ng dyablo na tinuturuan pa na mangalunya si Jesus. Tinuturuan pa na magkaroon siya ng ibang sinasamba bukod sa amang Diyos. Sinasabi dito, lahat ng nakakalugod sa paningin at mga bagay sa mundo, mapapasayo kung sasamba ka sa dyablo. Di ba ganyan tayo minsan inaatake ng dyablo? Ang gusto ni Satanas, yung anak ng Diyos, si Jesus, ang gusto ni Satanas, yung mga anak ng Diyos, yung mga binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, sumasamba sa dyablo sa halip na sa tunay na Diyos. Yan yung panlilin lang ni Satanas eh. Pero yung ating Panginoong Hesus, hindi siya nagpatinag. Nanatili po at pinanghawakan ng Panginoong Hesus ang salita ng Diyos. Yung kabiguan noon ni Eva at Adan, pinagtatagumpayan dito ng ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan po yan ng salita ng Diyos. Ito po yung sagot ni Hesus. Verse 8. At sumagot si Jesus sa kanya, nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Gusto ni Satanas siya yung sambahin eh. Pero sinasabi sa kanya ni Jesus, ang nakasulat, ang dapat na sinasamba ay ang amang Diyos, hindi ang dyablo. Pinapakita sa atin dito ng Panginoong Jesus na ang mahalaga sa kanya, salita ng Diyos. Ang mahalaga sa Panginoong Hesus, yung nasusulat, yung nasa banal na kasulatan.
at hindi yung salita ng dyablo. Ang magbibigay ng lahat kay Jesus, ang Amang Diyos. Ang tanging dapat na sambahin, ang Amang Diyos. Yun yung nasusulat. Yun yung it is written. At ang nasusulat po, ang mahalaga sa Panginoong Jesus. Ito kasi yung panunokso ng dyablo, instant eh. Tinutokso si Jesus, mapapasa kanya daw yung lahat, sambahin lang niya yung dyablo. Tayo pa naman yung mga bagay na nakakalugod sa paningin natin, yan yung mga gustong-gusto natin. Instant yaman, nakakalugod sa paningin natin, instant kasikatan, instant pagkatamo ng kapangyarihan. Pero pinapakita dito ni Jesus, kung galing niyang mga yan kay Satanas, o kung yung instant yaman, instant kasikatan, instant kapangyarihan ay pandadaya ni Satanas, wag na lang. Hindi siya yung dapat na sambahin at paglingkuran, kundi ang Panginoon nating Diyos lamang. Kapag may panunokso sa atin ng dyablo at inaatake po yung lust of the eyes natin, ang pang-counter po natin sa tukso, salita ng Diyos. Ano man po yung i-offer sa atin ng dyablo, anumang mga bagay dito sa mundo, pero yung kapalit, sasambahin natin ang dyablo sa halip na yung Diyos, wag na wag po tayong papadaya. Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Ang Diyos lamang ang ating sasambahin, ang Diyos lamang yung ating paglilingkuran. Again, mahalagang nag-aaral tayo. Mahalaga po na may memorya tayong katuruan. Mahalaga po na meron tayong pinanghahawakan na salita. Pinanghahawakan yung kasulatan. Dito naman po galing ang sagot dito ni Jesus. Kaya sabi niya, di ba, it is written. Dito po ito sa Deuteronomy chapter 6 sa verse 13. Matakot ka sa Panginoon mong Diyos at maglingkod ka sa Kanya at ikaw ay susumpa sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. So, pinanghawakan ng Panginoon yung kasulatan. Panghawakan din po natin ang kasulatan. Dahil sa pinanghawakan ng Panginoon ang kasulatan, bigo na naman dito yung dyablo. Talo ang dyablo. Ano yung next na strategy ni Satanas? Verse 9. Pagkatapos, ay kanyang dinala si Jesus sa Jerusalem at inilagay siya sa tuktok ng templo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka mula rito. So, round 3 o strategy number 3. Ang inaatake naman dito ng dyablo, hindi na yung nasa ng laman. Gutom na si Jesus pero hindi siya natukso. Hindi na rin yung nasa ng paningin. Ipinakita sa kanya ang lahat pero hindi nadaya si Jesus. So bigo si Satanas doon. Kaya dito sa pangatlong paraan, ang atake ng dyablo sa pride naman o pagmamalaki. Sabi ni Satanas, di ba ikaw ang anak ng Diyos? Kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka, magpatihulog ka nga. Anak ka pala ng Diyos eh. Subukan mo, hindi ka masasaktan. Anak ka nga ng Diyos eh. Subukan mo kung talagang anak ka ng Diyos. Tapos nag-quote na rin ng kasulatan si Satanas. Gumamit din ng kasulatan. Yung dyablo, basahin po natin yung verse 10 at 11. Sapagkat nasusulat, ipagbibilin ka niya sa mga anghel na ikaw ay ingatan at aalalayan kanila ng kanilang mga kamay. Baka masaktan mo ang iyong paa sa isang bato. Nagbabasa pala ng Biblia si Satanas, no? Nabasa niya ito, sabi niya nasusulat sa Psalms 91 sa verse 11 hanggang 12. Yung panunokso dito, kung ikaw yung anak ng Diyos, sabi ni Satanas kay Jesus, hindi ba ipinagbilin? Kinote niya yung kasulatan, hindi ba ipinagbilin na iingatan ka? Aalalayan ka ng mga anghel ng Diyos? So, tumalon ka nga, magpatihulog ka nga. Yan yung panunokso ng dyablo eh. Sinasabi na, subukan mo kung totoo itong sinabi ng Diyos sa kasulatan. So, nais ni Satanas na subukin ni Jesus ang Amang Diyos. Kaya po, maging maingat talaga tayo. Yung dyablo, maalam sa kasulatan at kilala niya ang Diyos. Ang problema sa kanya, ang dyablo hindi nagpapasakop sa Diyos. Maalam siya sa kasulatan, kilala niya ang Diyos,
pero nagre-rebelde at sumusuway siya sa Diyos. So, hindi rin talaga sapat no, na maalam tayo sa Biblia. Pero hindi naman tayo nagpapasakop at hindi tayo sumusunod. So, hindi hihinto na dapat maalam lamang tayo sa Biblia. Dapat magre-resulta yun ng pagpapasakop at pagsunod natin sa Diyos. Si Satanas maalam Maalam sa Biblia. Kilala niya ang Diyos. Pero hindi siya sumusunod. Hindi siya nagpapasakop sa Diyos. Maalam siya, ginamit pa nga ni Satanas yung kasulatan. Ano yung sagot ng Panginoong Hesus sa verse 12? At sumagot si Hesus sa kanya, sinasabi, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Nag-quote ng Bible si Satanas, no? Pero maling paggamit Gusto niya subukin ni Hesus yung Diyos. Kaya sinabi dito ni Hesus, you shall not put the Lord your God to the test. Kung may sinabi ang Diyos, sinabi niya yon. Hindi na kailangan tuksuhin. Hindi na kailangan tuksuhin pa ang Diyos. Hindi na kailangan subukin pa ang Diyos. So, dito naman po galing yung sinasabi dito ng Panginoon. Sabi dito sa verse 12. Galing ito sa Deuteronomy chapter 6 verse 16. Huwag ninyong susubukin ang Panginoon ninyong Diyos. You shall not put the Lord your God to the test. So, nakita po natin, sa lahat ng panunukso, sa lahat ng pandadaya ng dyablo kay Jesus, ang tanging gamit at pinanghahawakan po ng ating Panginoon ay salita ng Diyos na nasusulat sa kasulatan. Tamang paggamit ng salita ng Diyos na nasa kasulatan. Kasi yung dyablo nag-quote ng kasulatan pero maling paggamit. Pinapakita po sa atin ng Panginoong Hesus na sa lahat ng panunukso, sa lahat ng pandaraya ng dyablo, malalabanan po natin yan gamit ang salita ng Diyos na nasa Biblia. Ano man yung strategy ni Satanas, walang panalo sa salita ng Diyos. Again, mahalaga po na meron kang salita ng Diyos sa puso mo, sa isip mo, sa buhay mo. Mahalaga na nasa iyo ang katotohanan, na nalalaman mo yung katotohanan, nalalaman mo yung salita, naaalala mo, pinanghahawakan mo. Para kapag dumating yung tukso, may panlaban ka, may panangga ka, may pang shield ka. Ano ang ginawa ng dyablo? Nakita niya matibay sa pagkapit sa salita ng Diyos ang Panginoong Hesus. Ano yung naging kasunod na hakbang ng dyablo? Sabi po dito sa verse 13, nang matapos na ng dyablo ang lahat ng panunukso. Yung tatlong strategy niya, ginamit niya. Nakita niya matibay na kumapit si Jesus sa salita ng Diyos. Lumayo siya sa kanya hanggang sa isa pang pagkakataon. Yung ang dyablo, he left him. Iniwan o lumayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa salita ng Amang Diyos, na pagtatagumpayan po ang lahat ng pandaraya ng dyablo o panlilinlang ni Satanas. Si Eva at Adan nahulog o napahiwalay sa Diyos kasi hindi nila pinanghawakan yung salita ng Diyos. Dito po, si Jesus kumapit sa salita ng Diyos kaya lumayo sa kanya ang dyablo. So, anong aral, anong aplikasyon naman ito para sa atin ngayon? Napakahalaga po ng salita ng Diyos para sa ating lahat. Bago dumating yung tukso at habang nasa pagtutukso, at kahit wala pa man yung tukso, napakahalaga na ma-practice natin yung mga ito. Number 1, ibabad ang sarili sa salita ng Diyos. Ilubog, i-immerse, ibabad. Habang wala pa yung panunukso sa atin ng dyablo, ibabad na natin yung ating sarili sa salita ng Diyos. Kapag meron tayong kaalaman sa salita ng Diyos at meron tayong karunungang mula sa Diyos, wala pa man yung tukso, nagiging handa na tayo. Kung ihambing po sa mga atleta na lumaban sa mga nagdaang Olympic, kung nasubaybayan niyo po yung mga palaro, dumaan na sila sa maraming paghahanda bago yung mismong laban nila. So, ganun din po sa atin. Huwag nating pababayaan yung ating mga gawaing pag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit wala pa yung tukso. Kahit hindi pa tayo tinutukso. Dapat naghahanda na tayo o nagsasanay na tayo sa salita ng Diyos.
Kung hindi po natin ibababad yung ating mga sarili sa salita ng Diyos, paano kung dumating yung tukso? Paano kung dumating yung tukso, wala tayong kalaban-laban? Dahil hindi natin ibinabad yung ating sarili sa salita ng Diyos. Na hindi natin alam yung ating gagawin. At wala tayong pang-counter attack sa kalaban. Matatalo tayo. Talo tayo agad kapag hindi tayo nagsanay. Kapag ibinabad natin ang salita, ang ating sarili sa salita ng Diyos, kapag dumating yung tukso, meron tayong panlaban. Sasabihin natin kung ano yung nasusulat. At yun yung susundin natin, kung ano yung nasusulat. So, ibabad ang sarili sa salita ng Diyos. Number 2, labanan ang mga tukso gamit ang salita ng Diyos. So, hindi po ginagarantiya ng Diyos na kapag ibinabad natin yung ating sarili sa Kanyang salita, hindi na tayo makakaranas pa sa buhay na ito ng mga pagsubok at tukso. Meron pa din. Pero kung nakapaghanda nga po tayo at dumating sa atin yung tukso, na marami na tayong alam sa Biblia, handa na tayong lumaban. Ang gagamitin nating panlaban, hindi salita lamang natin, kundi salita ng Diyos, tulad ng ipinakita sa atin ni Jesus. Kung salita ni Satanas at yung ipanglalaban natin ay sarili nating salita, sa salita ni Satanas, ipanlalaban natin sarili nating karunungan, baka malinlang po tayo, baka madaya po tayo tulad nila Adan at Eva. Kung salita natin at sariling karunungan at hindi sa Diyos, matatalo po tayo ng dyablo. Kaya para manalo tayo laban sa tukso, gamitin natin ang salita ng Diyos tulad ng ating Panginoong Hesus. Sana po ang makita natin o masundan talaga natin yung strategy na ginamit ni Jesus. Gamit lagi yung katotohanan ng salita ng Diyos laban sa mga panlilinlang, laban sa mga pandaraya ng dyablo. Yung kasinungalingan, kahit tunog maganda, kahit tunog tama, ay dapat pong labanan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Lahat ng panunokso ni Satanas, laging nakapackage kasi yan sa maganda sa paningin, sa maganda sa pakiramdam. Yung panunokso ni Satanas, naka-package yan sa nakakalugod sa paningin, nakakasatisfy sa laman. Kaya maging maingat po tayo. At lagi po tayong sumangguni sa salita ng Diyos. Labanan ang panunokso ng dyablo gamit ang katotohanan ng salita ng Diyos. At sa number 3, magtiwala sa salita ng Diyos hanggang sa magtagumpay laban sa tukso. Kung gusto nating magtagumpay sa hamon ng buhay at panunokso ng dyablo, lagi po tayong magtiwala sa salita ng Diyos. Huwag tayong padadaya sa madalian pagyaman, sa hindi paghihirap. Dahil ang salita ng Diyos, kailangan tayong magsumikap, kailangan dumaan sa paghihirap para matagumpay na matanggap natin yung pangako ng Diyos. Yung pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Sa ating buhay po, merong pagtitiis. Kaya manatili tayong nagtitiwala sa salita ng Diyos. Kahit mga mananampalataya na tayo at pinagkalooban tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, sa ating buhay po, meron pa ring pagtitiis. Sinasabi nga po dito sa Hebreo chapter 10, sa verse 36, sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis. Kailangan daw po ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Kapag may nandadaya o diablong manglilinlang sa atin na sinasabi, yung mga anak ng Diyos hindi dapat naghihirap, ang mga anak ng Diyos hindi nakakaranas ng pagtitiis, sasabihin natin ito, nasusulat, it is written. Kailangan natin ang magtiis. Kailangan ang magampanan ang kalooban ng Diyos at pagkatapos ng lahat ng pagtitiis natin, tatanggapin natin ang pangako ng Diyos. Yan yung nasusulat. Kay Satanas kasi, ang pandadaya niya, hindi mo kailangang magtiis. Hindi mo kailangang sumunod sa Diyos. Hindi mo kailangang gampanan ang kalooban ng Diyos. Ang pandaraya ng dyablo, talikuran natin ang Diyos at ibibigay daw ng dyablo yung mga bagay dito sa sanlibutan niya. Yung panlilin lang niya. Mga nakakalugod sa ating paningin, mga hinahangad ng ating katawan, mga pagmamalaki o pride natin. Yung mga tukso ng dyablo, dapat nating labanan yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So magtiwala po tayo sa Diyos.
sinasabi o inihahayag sa atin ng kasulatan na ang Diyos po ang nakakaalam ng lahat. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kaya magtiwala po tayo sa Diyos. Magtiwala po tayo sa Kanyang salita. Sina Eva at Adan, hindi nila pinanghawakan yung salita sa kanila ng Diyos na huwag nilang kainin yung bunga. Bagkus nagtiwala sila sa boses ng dyablo, kaya napahamak sila. Naging matimbang sa kanila yung nasa ng laman, yung lust of the eyes at yung pride. Naging matimbang sa kanila yun, kaya natalo sila ng panunukso ng dyablo. Pero ipinakita sa atin ni Jesus kung paano lalabanan at kung paano magtatagumpay sa pandaraya, sa panlilinlang ng dyablo. Pinanghawakan ni Jesus ang salita ng Diyos. Kaya tayo po, maging maingat, maging mapanuri sa mga boses, sa influence, maging maingat sa mga katuroan na ating napapakinggan. Lagi po nating ihambing, lagi nating idikit sa salita ng Diyos, yung mga informations na nababasa at napapakinggan po natin. Patuloy po tayo mag-aral ng banal na kasulatan at atin pong panghawakang mabuti ang salita ng Diyos. At habang natututo po tayo sa salita ng Diyos, mas matuto po tayong sumunod sa Diyos. Labanan po ang panunukso ng dyablo gamit ang salita ng Diyos. Hanggang dito po ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid. Magkasama-sama tayong muli sa linggo para sa ating Sunday worship service. At sa susunod na Thursday din po, dito sa ating online ministry, sa ating Facebook page. Magandang gabi, ingat ang lahat, maraming salamat, tayo po ay muling manalangin.